Hello mga kol! Welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, meron tayong bagong finish na unit. So custom unit, D17V all-wheel drive, manual turbo. So yung kaganahan nito mga kol is manual, tapos bira lang yung mga ganitong unit na darating sa ating supplier. So pakita natin yung ating setup, then tapusin ninyo yung video para malaman nyo kung magkano ang ganitong setup. Before tayo magpatuloy, check muna natin yung ating oil na gamit. Ito yung ating Prime Lobe lubricant. So ito yung gamit natin sa mga sasakyan natin na nagpapa-change oil dito, at saka recommended natin kasi kita talaga natin kung gaano kaganda yung quality na oil na gamit natin. Kita natin yung color ng ating unit is black and army green. So ito yung request ng ating client. Ayan, napakaganda. So makita natin dito mga kol is napakintab. So anti-urethane paint yung gamit natin. Naglagay tayo ng chrome dito sa ating hood. Tapos yan, stock yung ating headlight. Park light din yung ating signal light. Then naglagay din tayo dito ng fog lamp. Yan. Tapos naka-steel bumper dito mga kol with 3,500 pounds na SR performance winch. Then dito naglagay din tayo ng stone guard dito sa ilalim. Ayan, pakita natin. Yan. Dito makita natin naka all power, auto fold and retractable yung ating side mirror. Naglagay din tayo ng fender dito. Ito yung fender natin mga kol. Brand new mags. Naka 165 by 80 R13 na gulong mga kol. Mud terrain. Tapos yan, naka fully undercut. Then meron tayong stick board dito na nilagay. So yan yung design. Naka black yung gilid. So ito, naka black din yung ating mga door handle. Tapos dito sa taas naglagay tayo ng full carrier. So customize natin yan yung ating carrier mga kol. Ayan o, kita natin yung ating fender. Yan, naka lift ng 2 inches yung pangilalim natin mga kol. Yun. So dito naglagay din tayo ng ladder. So full aluminum yung ladder na nilagay natin. Yan o. Tapos dito customized tail light from Jimny. Ito din steel bumper. Tapos meron tayong pang tuwing natin. Ayan. So plate light, dalawang camera, isa, dalawa, complete LTO registered. Then naglagay tayo ng gas container dito. Yan, naglagay din tayo ng spoiler. Yan yung spoiler natin. So yan yung back view ng ating unit. Yan o, napaganda. Yung tab. So makita natin, ito yung full view dito sa gilid. Check natin yung loob. Yan, so ito yung likuran. Nagpalagay yung customer natin ng third set. At the same time, pwede natin gawing storage box. Yan. Tapos brand new yung matting natin. So magkabilaan yung box na yan. Tapos dito sa taas is naka black felt yung ceiling natin. So manual sliding, walang power slide sa mga ganitong unit. Ito yung seat cover. Silipin natin sa kabilang side para mas maliwanag. Yan, manual sliding. So yan yung natin mga kol, design na napili ng ating client. Napaganda, naka VIP concept, brand new yung matting natin dito. Kompleto siya sa headrest, meron siyang armrest. Connect tayo sa kabilang side. Yan, dito naman makita natin yung ating jack at saka tie rings. Riser nandito. Yan, naka plastic cover. So yan yung mga kaganda sa mga D17V mga kol. Yes, meron siyang lagayan sa itaas. Ayan. So sa 17V na power window, sa mga hindi power window, walang ganito. Tapos dito, bagong cover, all power. Dito, ayan, stock yung steering wheel natin. 5-speed manual transmission. Yung dashboard natin is back to original yung ating kulay. Ayan. So check natin dito. So clutch pedal, brake pedal din yung ating accelerator pedal. So ang mga 17V mga kasi hindi nakakaalam, yung mga ganitong unit is fully electronic yung ating accelerator pedal. So ibig sabihin matipid po siya sa gas kasi accurate yung mga binabato na information ng ating pedal papunta sa ating ECU. Then si ECU naman yung magde-decide kung anong laki yung i-open, na gaano kalaki yung butterfly na i-open sa kanyang throttle body. So dito naman, yan makita natin sa mga turbo na unit mga kol is ganito yung cluster panel. Yan, pakita natin, turn on natin. Yan, so yan yung cluster panel na mga turbo. Meron siyang RPM, meron siyang speedometer reading, then yung ating gas indicator. So analog siya,
Then makita din natin dito nagpalagay ng digital temperature gauge para ma-monitor niya yung temperature. Tapos ito is yung RPM natin. Yung RPM dito is digital na din, dito is analog. Meron siyang dashcam, tapos 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera, 5-speed manual transmission, naka-aircon, kompleto yan. So yung kagandahan din sa mga 17V mga kung meron siyang bottle holder, cup holder, yan. Then naka-handbrake, di ba? So napaganda ng kanyang upuan. O, open natin para may liwanag. Yan o, ganda ng upuan. So yun, start natin. Yun, ito yung under natin. So first na napa-under ngayon, umaga. So under lang, naka cold start. Makita natin color blue. Yung color blue na yan mga kol, pag red yung lalabas yan, ibig sabihin overheat po yung ating sasakyan. Lalo na pag while under ha, hindi while naka turn on, overheat na agad. Kasi pag turn on natin, color red yan. So cold start, mataas yung RPM 1000. So makita natin yan, dahan-dahan yung bababa. So baka magtataka kayo, first under nyo is mataas yung inyong RPM. Normal po yan mga kol kasi nag cold start po yan. So pag mainit na yan, dahan-dahan na yung bababa. So makita natin dito 35 degrees Celsius yung ating temperature, 36. Yan, pag hindi naka-aircon mga kol, andar lang yung cooling fan natin sa harap pag umabot to ng 100 degrees Celsius. So dyan na-under yung ating cooling fan. Pero naka-aircon is under yan. Then may time na kung sobrang lamig na ng aircon is patay sindi yung ating auxiliary fan or yung cooling fan natin sa radiator. So dito tayo, check natin yung makina natin. Yan. So ito yung makina natin. So yung makina natin is RO6E engine VVT 12 valve 5-speed manual. Makita natin dito yung ating VVT solenoid, turbo vacuum, PCV valve. Dito tayo mag-refill ng ating engine oil. Tapos yan, injector natin, oxygen sensor, din dito yung ating camshaft sensor. Check natin sa kabilang side. Yun, makita natin. Yan, pakita natin mamaya yung mga ilaw ng ating units. Dito tayo. Yan. Dito naman yung ating throttle body, full electronic, alternator, aircon compressor. Dito tayo mag-check ng ating engine oil. Ayan, so napaganda. Bagong change oil, gamit natin yung ating prime lobe, lubricants, air filter housing, main fuse box, din yung ating ECU. So yun yung makikita natin dito, naka-insulator yan, yung mga upuan natin para hindi mainit yung ating puwitan. So dito naman tayo sa hood, dito yung hood opener. Yan. So makita natin dito yung ating coolant reservoir. So lahat ng unit natin is coolant yung gagamitin natin para mas tatagal yung ating makina. Kasi napaka-importante ng coolant para hindi magkalawang yung cooling system natin. Kasi may part na cooling system na metal or bakal. So makita din natin dito, ito yung ating radiator, brake fluid reservoir, din yung ating windshield washer reservoir. So dito naman yung ating sa winch natin. Ayan o. Ayan yung sa switch sa winch natin. Meron din siyang remote. Ayan. So pakita natin yung ilaw ng ating unit. And close natin lahat. Tapos pailawin natin lahat. Ayan. Tapos hazard. Ayan, close natin. Yan yung ilaw dito. Ayan, kita natin. Ganda ng tail light natin, di ba? Pakita natin yung brake, tin reverse. Yan o. Yan yung reverse light natin. Napaganda ng ilaw natin mga. So meron siyang third light. So, kita natin dito sa harap. Yan, dito naman meron siyang amber light dito. Yan, so yan yung view ng ating unit pag nakailaw.
Magandang kintab. Yan yung ano natin, medyo stricto kasi tayo sa pintura kaya na-achieve natin yung mga magandang kulay ng ating minivan. Yung ganito setup mga call, yung presyo is umabot siya ng 519,000 all in. Pero yung basic setup nito, running condition with mag wheels is nasa 360,000 all in na yan. Tataas na yan kung gusto nyo ng modification, kakaiba yung sasakyan nyo. So marami kayong upgrade na gusto. So tataas yung presyo talaga niyan. Kasi bilhin natin labor sa mga accessories kaya tataas siya. So yan lang siguro ang ating vlog for today. Maraming salamat talaga sa inyong patuloy na pagsubaybay. So bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next video uploads kayo. Ingat po mga call and bye bye. God bless po tayo lang.